Sa likod ng matataas na pader at rehas ng New Bilibid Prison, hinihintay na ng 3 bilanggo ang mga utak sa likod ng isang malawak na sindikato ng human trafficking, ang huling sandali ng kanilang buhay. Dati, sila ang nagbibigay ng matatamis na pangako ng sweldong 100,000 sa Hong Kong at Taiwan. Ngayon, nakakulong na sila sa malamig at masikip na Bartolina. Ang tunog ng hangin sa labas, ang mabibigat na yabag ng mga tauhan ng Special Action Force, at ang kalansing ng mga kadena sa kanilang mga paa ang nagsisilbing saksi sa kanilang paglalakbay patungo sa bitayan. Ito ay isang kwentong nakakapangilabot kung saan ang katarungan ay nagsalita sa pinakamalakas nitong boses, ang parusang kamatayan. Ang gabing iyon ay hindi tulad ng karaniwan. Mas mahigpit ang mga gwardya kaysa sa normal. Ang daldalan ng ibang mga preso sa selda ay tumahimik. Tila may kakaibang bigat sa hangin, alam ng lahat na may malaking kaganapang parating. Mula sa kani-kanilang selda, sumisilip ang ibang mga preso sa pagitan ng mga rehas. Seryoso ang kanilang mga mukha, nagbubulungan sa mahihinang boses. May bibitayin ngayong gabi. Sa loob ng high-security isolation block, ang 3 sentensyada ay nakahiwalay sa kani-kanilang selda. Baka sa kanilang mga mukha ang halo-halong pagsisisi at matinding takot. Sa labas ng pasilyo, nakaposisyon na ang mga armadong SWAT, mahigpit ang hawak sa kanilang mga 16 na. Walang emosyon ang kanilang mga mukha, habang naririnig ang mahihinang utos mula sa kanilang mga radyo. Ang 3 ito ang itinuturing na utaki ng sindikato na nagpapanggap bilang legitimate recruitment agency para magpadala ng mga domestic helper sa Hong Kong at Taiwan. Pinagsamantalahan nila ang pangarap ng mga kababaihan sa probinsya, ang pangarap na makaahon sa hirap. Pero sa katotohanan, ibinebenta nila ang mga ito sa mga illegal agent, pinagtatrabaho ng walang kontrata at inaabuso. Ang ilan ay tuluyan ng nawalan ng komunikasyon at hindi na muling nakita. Sa loob ng 5 taon, daan-daang biktima ang kanilang naloko at kumita sila ng bilyon-bilyong piso mula sa pawis at dugo ng iba. Ito ang pagkakakilanlan ng 3 bilanggo at ang kanilang papel sa sindikato. Ang una ay si Mang Mario, ang key big boss o pinuno ng gang. Nasa edad 45, dati siyang lisensyadong recruitment agent na tinanggal dahil sa kasong estafa na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Ginamit niya ang kanyang mga dating koneksyon para magtayo ng peking ahensya. Ang trabaho niya ay ang paggawa ng mga peking dokumento, panunuhol sa mga opisyal sa airport, at pag-aayos ng e-backdoor exit papuntang Singapore o Malaysia bago tumuloy sa Hong Kong. Siya ang may pinakamalaking kita at ang mastermind kung paano paikutin ang mga biktima para hindi makapagsumbong sa pulis. Ang pangalawa ay si Kuya Anthony, 39 anyos, ang recruiter sa ground. Mula siya sa Nueva Ecija, ang counterpart ng tulang bawang sa kwento. Ang modus niya ay ang pag-ikot sa mga baryo sa Nueva Ecija at Bulacan, pinupuntahan ang mga mahihirap na pamilya at binibigyan ng pag-asa, sariling bahay at lupa, malaking ipon, at magandang buhay. Madalas siyang may kasamang mga shield o mga kasabwat na nagpapanggap na matagumpay na idili bilang patunay. Siya ang mukhang laging nakakaharap ng mga biktima bago umalis, kaya siya rin ang may pinakamalaking galit mula sa mga pamilyang naiwan. Ang huli ay si Mang Tirso, 40 anyos, ang tagahawak ng pera. Siya ang nangungulekta ng key placement fee at iba pang gastusin na umaabot sa 100,000 piso mula sa mga pamilya. Siya rin ang naglilinis ng maruming pera, money laundering, sa pamamagitan ng mga travel agency at restaurant. Bukod dito, siya ang nakikipag-ugnayan sa mga sindikato sa abroad para siguraduhing pagdating sa Hong Kong o Taiwan, ang mga biktima ay maibebenta agad sa ibang amo. Malinaw sa kanilang mga papel na sadya nilang itinulak sa impyerno ang kanilang mga kababayan. Kaya naman, ang Quezon City Regional Trial Court ay nagbaba ng pinakamabigat na parusa. Noong araw ng pagbaba ng hatol, punong-puno ang loob ng korte sa Quezon City. Mahigpit ang seguridad. Mainit at maalinsangan ang panahon, amoy pawis at tensyon ang paligid. Ang mga pamilya ng mga biktima, mga guri advocate, at mga mamamahayag ay siksikan sa mga bangkong gawa sa matigas na kahoy. Walang tigil ang kislap ng mga kamera. Nang ilabas ng mga gwardya ang 3 akusado, umalingaw ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto. Nakasuot sila ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo.
Nakapusas ang mga kamay at may kadena ang mga paa, kaya't bawat hakbang nila ay lumilikha ng nakakagimbal na kalansing. Namumutla sila, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa mesa ng hukom, nakapatong ang maso, gavel, tahimik na naghihintay. Alam ng lahat na hindi ito ordinaryong hearing. Ito ang araw na magtatakda kung mananatili pa silang buhay o hindi. Tumayo ang piskal, prosecutor, at binasa ng malakas ang mahabang listahan ng mga krimen ng grupo. Matatalim ang tingin niya sa tatlong nakaupo sa akusado. Sa malinaw at matigas na Tagalog, isinalaysay niya kung paano gumalaw ang sindikato sa loob ng maraming taon. Sinamantala nila ang simpleng pangarap ng mga dalagita sa probinsya, anya. Gumamit sila ng mga peking flyers, pangako ng dolyar, at mga peking kwento ng tagumpay. Pero ang kapalit ay pang-aalipin. May mga pinagtrabaho ng walang sahod, may mga binugbog ng amo, at may mga tuluyan ng nawala na parang bula. Tumaas ang boses ng piskal. Ang mga babaeng ito ay naging biktima ng makabagong pang-aalipin, modern-day slavery. Ito ay krimeng hindi mapapatawad at labag sa karapatang pantao. Nang isara ng piskal ang folder, tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakapako sa hukom. Ang hukom, isang veteranong mahistrado na may puting buhok at striktong mukha, ay binuksan ang folder ng desisyon. Mabagal ang kanyang galaw, pero bawat paglipat ng pahina ay parang kulog sa pandinig ng mga akusado. Nanigas sa kinaupuan ang tatlo. Si Mang Mario ay napakagat sa labi hanggang sa dumugo ito. Si Kuya Anthony ay tinakpan ang mukha gamit ang mga nakaposas na kamay. Si Mang Tirso naman ay nakayuko, nakatitig sa sahig na parang sumuko na sa tadhana. Ang mga kadena sa kanilang paa ay kumakalansing dahil sa hindi mapigilang panginginig ng kanilang mga tuhod. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila lumakas sa gitna ng katahimikan. Isang nanay mula sa gallery ang nagpipigil ng hagulgol, dahilan para lalong bumigat ang dibdib ng lahat. Sa wakas, tumingala ang hukom at tumingin ng diretsyo sa mga akusado. Isinaalang-alang ng korteng ito ang mga ebidensya, ang mga testimonya, at ang malawak na pinsalang idinulot ng inyong mga aksyon. Malalim at may otoridad ang boses ng hukom. Paparating na ang hatol. Ang tensyon ay abot na sa sukdulan. Putla na ang mga mukha ng tatlo, mabilis ang tibok ng puso, at tumatagaktak ang malamig na pawis. Lahat ay pigil hininga. Ang mga mata ng publiko, may halong galit, may halong awa, ay nakatuon sa kanila. Isang ina ang nakatayo habang hawak ang litrato ng anak niyang nawala sa taiwan. Nanginginig ang kamay niya habang bumubulong, Diyos ko. Ibigay niyo po ang hustisya ngayong araw. Muling yumuko ang hukom para basahin ang hatol. Bumagal ang oras. Para sa mga pamilya ng biktima, ito ang huling pagsubok sa kanilang pasensya. Para sa tatlong akusado, ito ang walang katapusang paghihintay. Dahil sa bigat ng krimen, sa dami ng biktima, at sa hirap na idinulot nito. Ang hato ng korteng ito ay tumigil ang mundo sandali. At pagkatapos, binitawan ng hukom ang mga salitang parang punyal, parusang kamatayan. Biglang sumabog ang emosyon sa loob ng korte. Ang mga sigaw, iyak at palakpakan ay parang bagyong humampas sa silid. May mga pamilyang nagyakapan habang umiiyak sa tuwa. May sumigaw ng mabuhay ang hustisya. Para sa Pilipinas, sa wakas, nakuha na nila ang kabayaran sa kanilang pagdurusa. Sa kabilang banda, halos matumba sa upuan ang tatlong hinatulan. Si Mang Mario, ang sigasiga noon, ay bumagsak sa sahig, nagmamakaawa. Maawa po kayo. Huwag po bitay. May mga anak po ako, may pamilya ako, sigaw niya. Ang dalawa pa ay parang na-stroke, nanigas at hindi makagalaw. Namumutla, basang-basa ng pawis, at tila gumuho na ang mundo sa kanilang harapan. Pok! 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 Pinalo ng hukom ang maso ng 3 beses para patahimikin ang korte. Pero ang tunog ng maso ay parang tunog ng pagpapako sa kanilang kabaong. Sa labas ng korte, rinig ang hiyawan ng suporta mula sa mga nag-aabang. Lalo itong nagpalala sa takot ng tatlo, alam nilang totoo na ito. Hindi na ito pananakot lang. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng 3 kriminal. Ang yabang ay napalitan ng kawalan ng pag-asa.
Si Mang Mario, na may tattoo sa braso, ay nakaluhod na sa sahig, ang posas ay kumakalampag habang sumisigaw, ayoko pa mamatay. Patawarin niyo ako. Pero ang kanyang mga sigaw ay sinalubong lang ng matatalim na tingin ng mga pamilya. Walang nakaramdam ng awa. Si Kuya Anthony naman ay halos himatayin. Mabilis ang paghinga, habol ang hininga. Inalalayan siya ng mga pulis para hindi tuluyang bumagsak. Ang pinakabata, si Mang Tirso, ay naging tuod. Hindi sumisigaw, hindi umiiyak. Nakatitig lang sa sahig, namumutla na parang bangkay. Paulit-ulit niyang ibinubulong, nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinakanakakatakot ay ang atmosfera ng katapusan. Alam ng lahat na ang hatol na ito ay ang tuldok sa kanilang mga buhay. Agad pinalibutan ng mga pulis at SWAT ang tatlo. Hinila sila palabas ng korte. Ang kalansing ng kanilang mga kadena ay musika ng hustisya para sa mga biktima. Habang kinakaladkad si Mang Mario na nagpupumiglas pa rin, lalo lang tumindi ang galit ng mga tao sa kanya. Si Kuya Anthony ay ika-ika, lumilingon sa likod na tila naghahanap ng kakampi, pero wala siyang nakita kundi puot. Si Mang Tirso, tahimik pa rin, pero baka sa mata ang takot na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Tila nagdadasal siya sa Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Paglabas nila sa pinto ng Hall of Justice, sinalubong sila ng hiyawan ng mga tao. Bagay lang yan sa inyo. Pagbayaran niyo ang ginawa niyo sa mga anak namin. Sa labas, naghihintay ang itim na gift van, umaandar na ang makina. Ang mga sirena ng pulis ay hudyat na seryoso ang seguridad. Pagbukas ng pinto ng korte, tumama ang huling sinag ng papalubog na araw sa mukha ng mga bilanggo. Tila ipinapaalala ng langit na paubos na ang kanilang oras. Kanina pang umaga nag-aabang ang mga tao sa labas ng korte sa Quezon City. Mga pamilya, aktivista, estudyante, at mga ordinaryong mamamayan na uhaw sa hustisya. May mga bitbit silang placard, Justice for all of us, Stop Human Trafficking, hustisya para sa mga biktima. Paglabas ng mga akusado at pagsakay sa van, nagkagulo ang mga tao. May umiiyak habang pumapalakpak. May mga yakap-yakap ang litrato ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang damdamin ng bawat isa ay parang baha na kumawala. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil. Sinubukan ng mga pulis na harangan ang mga tao, pero hindi mapigilan ang sigaw, ubusin ang sindikato. Mabuhay ang batas! Walang kapatawaran sa mga human trafficker. Sa likod ng makapal na tint at rehas ng bintana ng BF van, nakayuko ang tatlong bilanggo. Nakatago ang kanilang mga mukha sa dilim. Ang tanging maaaninag ay ang mga matang wala ng buhay. Alam nila na ang biyaheng ito ay hindi lang pabalik sa kulungan. Ito ay ang simula ng kanilang paglalakbay patungo sa bilibid, kung saan naghihintay ang huling hantungan. Madilim at maulap ang langit, mabigat ang panahon. Kasabay ng tunog ng sirena, dahan-dahang lumayo ang konvoy mula sa mga tao. Naiwan ang mga tao sa labas, nakatayo. Ang ilan ay nagyakapan, ang ilan ay nagdasal. Bagamat hindi na maibabalik ng hatol na ito ang mga nasirang buhay at pangarap, sa araw na iyon, naramdaman nila na sa wakas, umiiral ang tunay na katarungan sa Pilipinas.